Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagbabaril ng isang motorista ang nakagitgitan niyang driver at pasahero nito sa Tanay sa Rizal. Tumakas pa ang sospek at nakipaghabulan sa mga pulis pero naaresto rin kalaunan. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Suspect na namaril sa road rage. Hinabol ng mga pulis ang lalaking itinuturong na maril umano ng nakagitgitan niyang motorista sa Tanay Rizal kahapon. Umabot ang habulan sa kahabaan ng Sagbat Pililla Road. And after my inspection sa Tanay, while we're crossing the street, may isang concerned citizen, nakamotorsiklo, mag-asawa. At pinara kami. May sinasabi siya na allegedly may barilan doon sa isang kalsada. Naabutan ng mga pulis sa gitna ng kalsada sa barangay Tandang Kutyo ang isang pick-up na may mga tama ng bala ng baril. Sa loob may nakita raw dugo ang pulisya. Base sa investigasyon, ang pick-up ang nakagitgitan ng sospek. Nag-overtake umano ang sospek na sakay ng kotse sa sinusundan nitong pick-up. Tumama raw ang side mirror ng kotse sa gilid ng pick-up. Pagkatapos ay bigla raw itong huminto dahilan para magkabanggaan ng dalawang sasakyan. Kinumpronta raw ng sospek ang driver ng pick-up na may 4 na pasahero. Kumuha raw ng baril ang sospek sa kanyang sasakyan at pinagbabaril ang driver ng pick-up. Bakas sa windshield ang tama ng bala, gayon din sa passenger seat. Yung driver ang nasa critical condition at pinagbabaril niya, multiple shots, and then umikot siya sa kabilang side at binaril din yung kasama sa drivers sa kabilang upuan. Sa paa tinamaan. Nakalabas na ng ospital ang pasaherong tinamaan habang nagpapagaling pa ang driver ng pick-up. Ayon sa pulisya, tumagal ng 15 minuto ang paghabol sa sospek hanggang sa maharang siya ng mga militar sa isang checkpoint sa Morong. Hindi na nakapalagang sospek nang padapain at pusasan siya ng mga otoridad. Nang inspeksyon ng minamaneho niyang kotse, tumambad ang .40 caliber na baril, mga bala nito at 2 patalim. Firearms ni sir na ginamit sa crime scene sa pamamaril kung nangyaring road rage incident. May sirena pa ng may siren, blinker sa loob ng sasakyan. Para bang talagang ginagamit niya na sa kanyang pagtakas, for example, para mabilis siyang makaalis. Tumangging humarap sa media ang sospek na nakapiit sa Tanay Municipal Police Station. Hindi. Okay, sige po. Narinig mo, hindi. Tapos. Aminado siya. Umamin siya na siya yung bumaril. Dahil sa sobrang galit, sinabi niya na siya yung suspect. Siya talaga ang bumaril sa biktima. Nung inaresto namin siya, hindi naman siya nakainom. Parang ayos naman. It just siguro sa sobrang galit dahil sa mga gitgitan sa kalsada. Maharap ang sospek sa reklamong frustrated murder, reckless imprudence resulting in serious physical injuries and damage to property, at illegal possession of firearms and ammunition. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 Oras. Hindi lang umano sa Taal Lake may itinapong mga labi ng mga nawawalang sabungero. Pagsisiwalat yan ng hepe ng PNP na nilapitan na umano ng whistleblower na si Dondon Patidongan nung nasa CIDG pa lang siya. Nakatutok si June Veneracion. Isa sa mga nakagigimbal na revelasyon ni Dondon Patidongan alias Totoy, sa Taal Lake umano itinapon ang katawan ng mga bising sabungero. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. hindi na ididetalye ni Torre kung saang mga lugar pa sila naghahanap para hindi aniya madiskarilang investigasyon. May mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Bago pa man lumabas ang mga revelasyon ni Patidongan, matagal na aniya itong alam ng PNP. Inamin din ni Torre sa unang pagkakataon
na bago siya italaga bilang PNP chief, ay lumapit na sa kanila si Patidongan at ibinunyag ang nangyari sa mga missing sa Bungero. Sa IDG pa ako na sinimulan nito. Okay? Sa IDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at nagbigay ng information sa amin. I was very shocked. Karumal-dumal naman talaga ang nangyari. Hindi talaga not acceptable by any standards. Nasa protective custody ngayon ng PNP si alias Totoy. Nasa restrictive custody naman dito sa Camp Crame ang 15 pulis na isinasangkot sa kaso ng mga missing sa Bungero. Pinakamataas sa kanila ay may ranggong Lieutenant Colonel. Pero sabi ng PNP, posibleng madagdagan pa ito habang umuusad ang investigasyon. Wala kaming sasantuhin dito. We will leave no stones unturned. Sa ngayon, ayon sa Department of Justice, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan doon. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. May iba pang testigo na lalantad ngayong linggo ayon sa Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Batanes na direktang naapektuhan ng bagyong Bising, ramdam din ang masamang panahon sa ibang lugar dahil sa habagat na hinahatak ng bagyo. Kabilang sa epekto ang mga baha at pagguho kasunod ng mga pag-ulan. At nakatutok si Maki Pulido. Malakas na hangin na sinabayan ng malakas na ulan ang naranasan sa Barangay Langkong, Samlang, Cotabato. Halos mag-zero visibility sa isang punto dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Sa kuhang ito sa handaan sa isang resort, nagsitayuan at nagsiksikan sa gilid ang mga tao dahil sa lakas ng ulan at hangin. Walang naiulat na nasaktan pero nasira ang ilang gamit. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Lanao del Norte. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa ilang bayan. Dahil sa lawak ng mga pagbaha, pinasok ng tubig ang maraming bahay. Sa Governor Generoso, Davao Oriental, ilang residente ang inilikas matapos umapaw ang ilog dahil sa malakas na pag-ulan. Pahirapan ang paglikas at kinailangang gumamit ng lubid para ligtas silang maitawid sa rumaragasang tubig. Nagka-landslide rin sa ilang bahagi ng Davao Occidental. Buwis buhay naman ang pagtawid ng ilang estudyante at iba pang residente sa Cayapan, Nueva Vizcaya. Ilang buwan na raw sira ang steel bridge na dati nilang dinaraanan dahil din sa masamang panahon. Kaya tuwing matindi ang pag-ulan at rumaragasa ang ilog, literal na nalalagay sa bingit ng panganib ang mga tumatawid. Sa ilang bahagi ng probinsya, humambalang sa kalsada ang gumuhong lupa, mga bato at punong kahoy. Agad naman itong nirespondihan ng lokal na pamahalaan. May naitala ring landslide at rockfall sa bahagi ng Cannon Road sa Benguet. Pansamantala itong isinara pero pasado alas 9 kagabi ay binuksan para sa one-way traffic habang nagpapatuloy ang clearing operation. Sa Metro Manila, bumuhos din ang malakas na ulan kaninang madaling araw. Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Quezon City, gaya sa NS Amoranto Street, Araneta Avenue. Sa taas ng tubig, may residente pang gumamit ng rubber boat. Abot bewang naman ang tubig sa may Santo Domingo Avenue, corner Calamba Street. Ayon sa Pag-asa, habagat na hinatak ng bagyong Bising ang nagdulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 27,000 pamilyang apektado ng pinagsamang epekto ng bagyong Bising at habagat. Sa ngayon, wala pang ulat tungkol sa casualties at kabuuang halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tuloy ang pagsusulong ng ilang veterano sa Senado sa pagiging Senate President ni Senador Tito Soto. Yan po ay kahit may sapat na umunong bilang para manatiling Senate President si Senador Chis Escudero ayon sa isang senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba sa pwesto si Senate President Chis Escudero o mapapalitan sa pwesto? Ayon sa kaalyadong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mayorya na si Escudero dahil mahigit 13 senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. We have enough numbers, more than 13 I suppose.
And I think Senate President Cheese Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Meron pang 2 linggo. Anything can still happen, but I think itong 2 weeks na ito, siguro total nakapirma na sila. I hope they don't change their minds. Reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa sinabi ni Estrada. Eh di wow. Congratulations. Pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto. And I've worked with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si Tito Soto sa Veterans Bloc na binubuo nila Zubiri, Loren Legarda at Ping Lacson. Patuloy daw nilang isinusulong si Soto bilang Senate President. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatihan natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Soto, pasok muna tayo sa loob, mag-debate muna tayo doon so that we don't show a very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. Paglilinaw ni Zubiri, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno. Maging mga committee chairmanship, ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado. Inalmahan ito ng grupo ni Escudero. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified. Dagdag ni Zubiri, kung sakali, handa raw silang maging Senate Minority Bloc at bukas din daw silang sumuporta sa ibang kandidato na wala sa bloke nila. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong tumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. If there's a dark horse that will come out, that's not necessarily us four. We're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Nang tanungin naman kung depende ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kung sino ang mauupong Senate President, My silence is deafening. kinukuha pa namin ang panig ni Senate President Cheese Escudero. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naputulan ng 2 kamay ang isang empleyado sa isa na namang pagsabog sa paggawaan ng bala at baril sa Marikina. Kabilang siya sa 3 nasugatan sa insidente. Nakatutok live si Nico Juan. Nico? Mel, 3 ang sugatan matapos magkaroon ng pagsabog dito sa isang paggawaan ng bala at baril sa Marikina City. Naputulan ng 2 kamay ang lalaking ito. Ang isa naman may tama sa mata, habang ang isa may tama sa dibdib. Ang mga yan ang sinapit ng 3 empleyado ng paggawaan ng bala at baril sa Marikina City matapos magkaroon ng pagsabog doon. Dinigyan ng mga tindero na nasa tapat na ng paggawaan ng bala at baril. May 2 narinig lang po ako na pagsabog. Tapos yun lang sir, bigla na lang yun, pumutok. Lang ganada ganon kalakas. Kala ko kasi kulog Ayon sa Marikina Police, pasado 2:00 ng hapon nangyari ang pagsabog. Ang sumabog daw ay ang tinatawag na primer sa bala ng baril. Yun kasi ay buo pa siya. Pero ang primer, pag hindi na yun buo, ito yung sa bala, itong parting to. Na pag pinalo yan, di ba? Pero yun ay buo pa. Ang naputulan ng 2 kamay na biktima ay ang may hawak ng kahon ng primer. Batay sa investigasyon, bubuksan pa lang niya ito nang bigla itong sumabog. Ang sabi ng EOD K9 ay dahil yung katawan natin ay parang friction. Di ba minsan yung kung may katabi tayo, parang makakurente tayo. So, ayun, nag-ignite nga kasi mainit. Dinala sa Amang Rodriguez Hospital ang mga biktima. Hindi na rin nagkaroon ng mas malaking apoy matapos ang pagsabog, matapos agad dumating ng Marikina Rescue at ng BFP Marikina. February 2024 lang na magkaroon din ng pagsabog sa parehong pagawaan ng bala ng baril na nauwi pa sa sunog. Imbakan ng pulbura naman ang sumabog noon. Mel, sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang may-ari nitong pagawaan ng bala at baril. Ayon naman sa LGU, tinitignan din nila kung may kapabayaan itong kumpanya. Tinitignan din nila kung may posibilidad na makasuhan itong kumpanyang ito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe.
Narito na ang ating buwan naman ng chikahan mga kapuso. Paparating na sa primetime si Sangre Terra. But this time around, si Bianca Umali na ang ating masisilayan sa Encantadia Chronicles Sangre. At mismong si B, all praises din sa gumanap na younger Terra na may pagkakahawig pa sa kanya. Makichika kay Aubrey Carampel. Esta Secto Encantadix. Dahil malapit nang mapanood sa Encantadia Chronicles Sangre ang grown-up Terra na gagampanan ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Sa teaser ng Telefantasia, ipinapakita na kung paano naghahanda ang batang si Terra na sasanayin sa pakikipaglaban ng isang misteryosong karakter. Ipinakita na rin ang paglaki ni Terra na walang takot na hinarap ang mga kalaban. Si Bianca, excited na raw mapanood ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ate, ako rin, hindi na rin ako makapaghintay na mapanood ko ang sarili ko sa TV ulit. But kahit na wala pa ako, regardless, I am truly very grateful sa suporta ng Encantadix at mga kapuso this far in the story. Malapit na po, pangako, padating na po ang tagapagligtas ng Encantadia. Marami naman ang nakapansin sa gumanap na batang si Terra na si Johara Asayo na bukod sa husay sa pag-arte ay may pagkakahawig din kay Bianca. Napansin din daw ito mismo ni B nang unang makita ang child actress na kanyang young counterpart at happy raw siya sa performance ni Johara. Napadouble ako kaya sabi ko, ang galing! Ang galing kasi nakita nila na may resemblance kami. And I think isa rin po kasi yun sa OC-ness ko as an actor. Malaking factor sa akin na yung mga young ay talagang hindi mo maikaakila na paglaki, ito siyang karakter siya. And the way that she is acting Terra out, pasok na pasok sa kung ano yung mga dapat pagdaanan ni Terra ng bata pa siya at kung bakit siya tatapang at buo yung loob niya na maging tagapagligtas. Nakakarating din daw sa kanila ang iba't ibang fan theories at sari-saring komento ng Encantadix tungkol sa kwento ng Encantadia Chronicles Sangre, maging ang iba't ibang reenactment at memes na gawa ng netizens. Whatever the reaction is valid for us. And we are grateful kasi patuloy po na pinag-uusapan at pinapanood ang Encantadia. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon, tiwala lang. Napakaganda po ng patutunguhan ng aming kwento at hindi naman din po namin ito paghihirapan na gawin kung alam namin na hindi maganda ang ilalabas namin. Thankful din si Bianca na recently ay nakapagbakasyon siya kasama ang boyfriend na si Ruro Madrid sa Tokyo, Japan. Short trip man daw ito, mas mahalaga raw ang quality over quantity pag sila ay magkasama. We had 3-4 days together na kami lang, pero ano naman kami ni Ruro, kahit saan, basta magkasama ayos na. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.